7. Let us read. Ready, go. Every man, according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, nor of necessity, for God loveth a cheerful giver. So let us pray. Our dear Heavenly Father, we come to you in the name of your Son, Jesus Christ, thanking you for all the things that you have learned this morning and even this afternoon. May you help me, Lord, as I deliver this message, and may you help also sa lahat ng makikinig. Kaya, nawa, Lord, submit namin ang hapon na ito. In 1 hour, we could learn these things. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo magsiupo na, and let us proceed sa ating subject matter, no? Comparative study of tithing and cheerful giving. Okay, so introduction, mga kapatid. Introduction is, in many Bible Baptist pulpits today, or even Bible believers, or we call it churches or Christendom, the subject of giving has become one of the most misunderstood and misapplied doctrines. While the intention to support the work of God is noble, the method and motivation behind giving must be guided by the right division of the word of truth. No, we quoted that 2 Timothy 2:15. No, rightly dividing the word of truth. Is the verse that we just read earlier, Malachi 3:8, 9-10, is it the word of lies? The answer is no. It's the word of truth. Is the verse in 2 Corinthians chapter 9 verse 7 is the word of truth? Yes. All of the Bible is a word of truth. Amen? So that's why we need to study it. Sadly, many preachers in our churches still quote Malachi 3:8-10 as a threat. No? Para bang gihadlok nila ang mga believers kung if one fails to tithe, kung hindi siya makapag-tithe, he will be cursed. No? Well, in fact, kung ikaw nakatira sa biyaya, hindi naman ikaw ang pinag-usapan doon. Because sabi ng verse number 9, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. So we are Bible literalists, and we are not talk about, no? Hindi tayo ang pinag-usapan dan, the nation of Israel. But we can give, gaya na sinabi ko, we can get a lot of principle out of that. No? You could give your offering or tithes, even now, in this time that we are living in, with the heart of grace, na hindi ka napilitan. Na ang motivation mo, I will give this amount, starting in that certain percentage na 10, in the offering, and with the heart na cheerful ka. God will not judge you na mali yun. No. Because sabi ng verse 9 kanina, with the purpose in your heart, so let Him give. Amen? So walang percentage. Pero kung magsimula ka ng 10%, why not? Why not? But doctrinally and dispensationally speaking, we are not talk about. Amen? The body of Christ is not the audience of Malachi 3:8-10. Kaya yun ang ating dapat na matutunan. Doctrinally and dispensationally. Pag practically, pwedeng i-apply. No? The principle behind of giving. Practically, very very helpful po yan. Kasi imagine mo na, grasya na, nangawat. Ang term, di man ta nangawat, pero alam mo nung, grabe, wadyo kayo, uwaw, no? Wadi kita mauwaw, hindi tayo nahiya. Parang gano'n ang point kanina. Grace na nga, no? Lilibre ka na nga, tapos wala pa tayong hiya, no? So, gano'n mamatid ang principle. Principle is very applicable, but we need to adhere doctrine and dispensation because what the Holy Spirit is na-lay out yan. This may sound spiritual. Sabi ng mga tao, kung ikaw magbigay, i-bless ka materially. Ang ganda ng pagkadiin. Ganon talaga. Doon sa invitation sa dulo, talagang mapapakuot ka, no? So, but they ignores the dispensational boundary between Israel under the law and the church under grace. So, the tithing system was part of Israel's covenant economy connected to the Levitical priesthood and temple service. No, maraming verses ating basahin mamaya, Numbers 18:21-24, no? But today, the believer is not under that system. The body of Christ has no Levitical priesthood, no temple storehouse. We are under grace, not under the law, according to Romans 6:14. Definition of terms, para mabilis sa inyong memory, cognitive scaffolding will give you an idea. Of course, the
the etymology of word will give you an idea. Pag sinabing tithe is a tenth. No? So 10% of income as God commanded during the Old Testament. Leviticus 27 verse 30. Grace giving is voluntary, spirit-led, and giving motivated by the grace of God. No? Very, very basic lang po yan na comparison, pero ang pinakamalalim dito yon. No? Sana po ay mahabol natin ng isang oras. No? Di tayo mabangga. Okay, sabi ng Leviticus chapter 27 verse 30, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, it is the Lord. It is holy unto the Lord. Binasa natin kanina yung grace na cheerful ang pagbibigay. Na walang specific kung anong ibigay, whatever it is. No? It could applicable everything, no? Sa principle. Either time, treasure, or talent. But the specific verse sa chapter 8 and chapter 9, it's all about collection. Pera talaga yan. But the principle behind, you could apply even your time and even your life. Just like the Macedonian, they gave their life. No? Okay, tithe. Ganda na spelling, no? Paborito natin yan, no? Of course, we believe in tithe. No? The biblical tithe, according to the Bible. And the principle behind, we could apply in our time, though doctrinal and dispensational, dapat ilagay natin kung sa dapat ilagay. Of course, the history behind, tithes before the law. Wala pa si Moises, hindi pa diniin ni Moises at ang Panginoon mismo ang lawgiver, kung ano ba ang dapat gawin nila sa tithes, na meron nang na-mention sa tithes during the book of Genesis. The first mention to that is 14 verse number 20. Adam naman, Abraham gave tithes of all. So si Abraham, nag-give siya ng tithes, and that's practice of tithing began voluntarily. So the first mention of that was Abraham giving a tenth to Melchizedek, no? And that's a type of Christ. King of Salem, without mother, without a father, sabi ng Hebrews. Ibig sabihin, in-honor niya ang Panginoon through voluntary surrendering that percentage. This was before Mosaic law, done willingly out of the gratitude, not a command. Kanya po, klaro yan sa Bible. Hindi pwedeng i-eliminate or tanggalin sa Biblia. Meron talaga yan, ang tithe before the law was instituted. Number 2 point, Jacob's vow of a tenth. Jacob's vowed to give a tenth to God if God would bless and keep him. Of all that thou shalt give me, sabi ni Jacob, I will surely give the tenth unto thee. Genesis 28 verse 22. So this shows a personal devotion and faith in God's provision, not a legal obligation. Kanya po, kuha niyo po si Abraham at saka si Jacob, before the law po yon. No? Very, very clear po yan. Gilatag lang natin, gina-survey lang natin. Number 3, tithe before the law. Tithing was a principle, not a precept of the law. So if reflected, the principle of honoring God with the first fruits, even before written law. Wala pa ang law na nasulat, nandun yan yung principle. It revealed recognition of God's ownership and thankfulness for His blessing. What Abraham did, kung anong ginawa ni Abraham, anong ginawa ni Jacob, yun po. It's an honoring God, a voluntary, nasa kanilang part. Then, let's go and continue. Tithes during the law. Yan na yun. During the law. Yung before the law, it's voluntary. It is an honoring God. Abraham give tithes to Melchizedek. Jacob vow a vow na kung anong blessing, ibigay ko yung part, Panginoon, ang 10 utos. Or 10 utos, 10%. Then, during the law, God commanded systematically under Moses. Now, God commanded Israel to tithe from their increase to support the Levites and temple service. Sabi ng Leviticus 27 verse 30, and all the tithe of the land is the Lord. It is holy unto the Lord. The tithe became a national duty, not just a personal choice. Dapat as a nation, they need to do the duty as a nation. God's chosen nation. Pastor, they have a task to do. The Great Commission, or may commission din sila sa Old Testament, no? To do the law. At makita natin number 2 points, during the law, a multiple tithes for a specific purposes. Akala nyo ba, pag sinabing tithe, yun lang, tapos na, no? 3 bahagi ang tithe sa Old Testament. 3 po siya during the law. Number 1, Levitical tithe. Ano bang Levitical tithe? Ang Levitical tithe is a tithe that Levites inheritance. Kumbaga,
wala kasi silang pera, wala kasi silang lupang ibinigay ng Diyos sa kanila, kaya sa kanila yon, Levitical tithe. Kung merong papasok doon, para sa kanila yon. Pangalawa, festival tithe. For rejoicing before the Lord, according to Deuteronomy 14:22 to 23. And the last type is the poor tithe. And every third year, for the needy, according to Deuteronomy 14:28 to 29. Ngayon, ating subaybayan ito ngayon sa susunod na kabanata. Okay? Unang kabanata, Levitical tithe. Okay? So, nandyan pa kayo? Mukhang aga talagang mata nyo. Unsa kayo magpasulti. Number one. Number one, designated for the Levites, the portion of God's minister. According to Numbers 18:21, and behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance for their service, which they serve, even their service of the tabernacle of the congregation. No? At ito, makita natin that the Lord's tithe or the Levitical tithe, synonymous lang sila, was not a personal accumulation but divinely designated for those who ministered in the tabernacle. No? Igo lang. At dapat lang bigyan na sila kasi wala nga silang lupa. The Levites had no land inheritance for livelihood, depended on God's people faithfulness to tithe. No? Na dapat sana magtrabaho din sila, mag-uma din sila, pero wala wala silang binigyan sa Diyos. Dapat, God is so fair and just na mayroon din dapat silang mabuhay ang pamilya nila. Kaya kung meron pa, of course, ang tawag doon, multitasker ang Levite. Pero ang Diyos alam nila mamatay yung ka kung multitasker ka. No? Di na ka matulog kay sigag bungkal dito. Nagdatong ka, ay, nakasala ko, dirang, shift diri. Wait, sa akin, nagtanong sa ko. Kapoy kay luoy kayo. Di ba? So God is so just. And alam niya, fair lang ang Diyos. No? Kung paano ito i-manage ang mga tao, ang nation. Devoted. Number 2 sa point sa Levitical tithe is devoted unto the Lord. The property of God Himself. Leviticus 27 verse 30, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, it is the Lord's. It is holy unto the Lord. Para dalhin papunta sa mga Levite. The tithe was holy, meaning set apart for God's purpose. It was not a tax, but a token of devotion, acknowledging that all blessing come from the Lord. To withhold it, considered robbing God. Malachi 3:8 to 10. That there may be meat in mine house. Kasi ang mga bata sa mga pare, Papa, gutom na ako. Wait lang, wala pang nagkasala wala pang nagdala. Nagutom na yung Levite na anak, no? Or si Joboy, halimbawa, nagutom na. Wala pa, nagnakaw itong mga tao na to. Ayaw na ata magbadala. Kasi sa Malakay, ang story ng Malakay, dalawa. Una, kung alam niyo po yung story sa chapter 1, sabi niya, kayo, nagdala kayo ng animals, pero may blames or may mga blemish. May mga putol ang daliri, putol ang ilong, may mga skin disease ba? Mga kana. I-try mo i-offer sa mayor yan o sa gobernador kung di pa sila masuko. Di ba? Yun ang unang hadya sa Malakay chapter 1. Pag Malakay chapter 3, sige, nagdala. Di na lang magdala. Magdala sila, ayaw nila dilhin yung perfect na animal, kulang-kulang, may blemish. Pero, sabi nila, wag na lang magdala nakaw din. Kuha mo ang reminder, kaya dapat tama, dapat according to Leviticus chapter 16. Walay blemish, sakto ang animal, hindi ka magdala nga, hindi accepted na animals. Kuha niyo po, para sa Levite yun. Kanya po, Levitical tithe, demonstrated dependence on God. That's number 3 sa Levitical tithe, the proof of faith and obedience. Deuteronomy 14:22 and 23, thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, that thou mayest lean to fear the Lord thy God always. Kanya po yung dependence. Dahil ang Diyos, pinadami ang iyong ani, madaming mangustin, rambutan. That means, just and fair lang na magdala ka din doon sa Levitical and storehouse para sila ay may makain. Amen? The Levitical tithe to sustain the Levites. The tithe was a training of trust. God trained them. At alam ng Diyos na dapat kung napatubo ko yung mga tanim nyo, then that's a trust. You also have a responsibility for the Levite. It reminded Israel that prosperity was not from human effort alone, but from God's hand. Faithful giving reflected faithful living, teaching reverence and reliance upon the Lord. Yun ang gustong idiin
ng Diyos patungkol sa Levitical tithe. We will talk that more later, especially sa mga percentage and how it should be brought. Kung paano dalhon dito sa lugar. No? Mamaya, later lang. Number 2 types of tithe is festival tithe. No? What is a festival tithe? A festival tithe is, number 1, prescribed for rejoicing before the Lord, a celebration of God's blessing. As per Deuteronomy 14 verse 23 says, "And thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name there. The tithe of thy corn, and of thy wine, and of thine oil, that thou mayest learn to fear the Lord thy God always." So makuha niyo po, di killjoy ang Diyos. Gusto ko din na kung anong nasa ani mo, mag-rejoice ka din. That's why there's a festival tithe. No? Nga ialay nila. Of course, ang magkapakinabang pa rin yung nagtanggap. Amen? Kung sino ang tumanggap doon. Pero it's a dedication of festival tithe ito. Next to that is the tithe was not stored or given to the Levites, but brought to God's chosen place for a joyful feast. It was a holy celebration, reminding Israel that serving God was not a dull duty, but a delightful devotion. Kanya po, kung nandun ang mga taga-Levites, yes, makabinipisyo din sila. Pero hindi talaga direktang mandatory na dalhin doon sa storehouse. Festival tithe lang. Kung anong nakuha sa ani, o sige, maghudya ka ta, magpasalamat ta sa Ginoo, sa nindot nga ani. O, kanya po. Then, paris pa, unsa may inyong nindot dito? Rambutan ako. O sige, ansa imo? Mangga ko. Mga ganon-ganon ba? So, that's a festival tithe, celebrating God's goodness. No? Makita nyo, number 2 points to that, provided for remembering God's goodness, as commemoration of His faithfulness. Nabasa na po ba natin yan? Wala pa. Deuteronomy 12 verse 7, "And there shall ye eat before the Lord your God, and you shall rejoice in all that ye put your hand unto, ye and your households, wherein the Lord thy God hath blessed thee." Amen? Grabe ka, buutan ng Ginoo sa grabe sa iyang katawhan. Amen? Even sa atin, buutan ng Ginoo. Amen? Di gud magpakasagad ng Ginoo. God is blessing us, even materially. Hindi naman ko ng Ginoo nga di manghatag siya. Amen? So even in the Old Testament principle, He is giving something na kailangan nila. Number 3, to that festival tithe, or another statement, the festival tithe was served as a memorial meal, a time to reflect on the Lord's provision through the year. It was a family event of gratitude and gladness, acknowledging that every harvest and blessing came from His gracious hand. Lord, salamat yun, imong gipaani karong tuiga. Di magpuan silang tithe, kaon-kaon sila doon, o mga Levites, maka-binipisyo din sila. Na sila'y Sharon kita, ba? Imo na na. Kabalo na may brag kulang-kulang na sa storehouse. Imo na na. Di ba? The purpose for reaching others with kindness, no? A contribution for the needy. So, magagamit din yan sa mga nangangailangan. Deuteronomy 14:27 to 29, "And the Levite that is within thy gates, thou shalt not forsake him, and the stranger, and the fatherless, and the widow." Yes, naghudyaka kayo. Pero katong uban ng mga Levites na kulang-kulang kasi naubusan sa storehouse, huwag mo din silang kalimutan. Yun ang sinabi ko kanina, a while ago, di ba? Ang sabihin, naay nangailangan. No? Naay ka nang nagkulang-kulang din sila. And strangers na walang pagkain, papa nila namatay, fatherless na sila, wala na silang provider, and the widow, of course, kasi babae, hindi masyadong malakas, at providean mo ni sila, nagudya ka kayo dyan. Ganun mga ibang hatag yun din. Shall come and shall eat. Mag-enjoy din. Pa-enjoyin nyo din. Kung paano kayo naghudya ka dyan, maghudya ka din kayo kasama nila. That the Lord thy God may bless thee. Dagdagan pa sa Ginoo in all thy works. Kanya po, ganun kabait ang Ginoo. Amen? Ganun kabait ang Ginoo. Kasi, alam niya, gusto sa Panginoon nga, hindi lang kamo masaya, tanan masaya. Amen? So, masaya po ba kayo? Okay, next. God's people were commanded to include the Levite, the stranger, the fatherless, the widow, in their rejoicing. Isama ang inyong mga ganyang mga klase na ngailangan sa inyong pag-rejoice, sa inyong pag-enjoy. True joy is not selfish. It shares its abundance. Their feasting became a form of fellowship, compassion, ensuring all could partake in the Lord's goodness. Na para bang ganito, Pastor ba? Para kang nagpista na ang Verity Baptist Church kada Oktubre, pista ta. Sana, Lord, pabungahin mo ang mangustin, Lord. Kasi last year, grabe pista namin, Lord. Nangalasing na nga mga mga, Kuha mo?
Nga watod sila katilaw mangustin of all their lifetime. Pero nung nakaanhin sila, Lord, ay, grabe, nagpasalamat ko sa Ginoo. Lord, salamat, Ginoo. Nakaarhe ko sa manggus. Oh. Kung ano po, ganun ang punto ng festival time. Amen? Na hindi ilaog ni mo ba? Hindi ka selfish nga mo, kuan. No? Dapat may part ng pag-aani na ipanghatag lang yon, no? Next, the poor tithe. The poor tithe. The poor tithe. What is the poor tithe? Commanded for the care of the needy. A duty of compassion. Deuteronomy 14, 28, and 29. At the end of 3 years, thou shalt bring forth all the tithe of increase the same year, and shall lay it up within thy gates. So parang may something na stuck area. And the Levite, and the stranger, and the fathers and widow shall come, and each shall be satisfied, that the Lord thy God may bless thee in all thy work of thine hand, which thou doest. Kanya po, may nangangailangan. Kanina, naghudya ka. Pero ito, reserve area. Wala na mga hudyaka, wala na mga rejoicing or something. Pero, sa sobrang nilang dami na lang ani, may mga part na tent doon na ilalagay lang sa within thy gates. Pagka wala talagang pagkain, mukuha na sila doon. Para bang, kumbaga sa panahon sa COVID, na ang tawag doon, may term niya sa lamesa, ano tawag doon? Community pantry. Parang ganon ang system na poor tithe. Na kumbaga, sa sobrang niyang abundance ng kanyang pag-ani, ilagay niya sa community pantry sa Israel. Sa gate ng tabernacle or wherever, na ang tao mag-access doon. Uy, kuha ko dito. Di po daghanon ni mo in town. Nagsusa ko. Walang tao. Hindi pwede. Laog na po gaya na, no? So, dapat one lang. Kung ano lang pangailangan mo, kunin mo. Amen? Oo, kasi magnanakaw na yon. No? That's a poor tithe. Next is this tithe collected every third year was stored locally to sustain those without inheritance or provision, either the Levites, the stranger, the fatherless, the widow. It taught Israel the true worship, including compassion. Kanina, hudya ka. Ngayon naman yung maluoy lang ka. Ilagay mo sa community pantry. No? So that's a tithe purpose to ensure that no one in God's covenant community during their time would go hungry. Ayaw ng Diyos na magutom ta or neglected. It was a safeguard against poverty and injustice. Ganun ang government. Ang ganda ng government, Panginoon. Hindi siya kickback. Na kumbaga, isa lang nagkasino ang mga tao dito, gapulubi, ay piso, wala. Gusto na Ginoo, pantay-pantay. Ganun ang atong Panginoon. Amen? Even in the Old Testament, kuha niyo po ang why God is so good in His characteristic. The poor tithe, next, number 2, consecrated for the compassionate work of God, demonstration of mercy. Kanina is a duty of compassion, ganon, is a synonym. Deuteronomy 26:12-13. When thou hast made an end of tithing, all the tithes of thy increase the third year, which is the year of tithing, and hast given it unto the Levite, stranger, and fatherless, and the widow, then thou shalt say before the Lord thy God, I have brought away the hallowed things out of mine house. Para sa something na, mura kang expression, Lord, salamat, at least nakapagbigay ako doon. O, di ba? You express it. Kasi thou shalt say. Kanya po, may expression ka. Saan ka galing? Doon ako galing. Nilagay ko yung aking tithe doon sa pantry place. O, kanya po, this expression of testimony. Na hindi ka talaga nga, daming na ani, no? Naglagay kayo siya doon. Di, naglagay, narinig ko. O, di ba? Narinig ko, nagtestimony siya. Thou shalt say. Kuha niyo po, that's a poor tithe. And next to that statement is purpose to remind Israel that God's blessing are meant to bless others. And that giving to the poor is a sacred act of obedience. Okay, kasi pagsagdan ni mong pobre mo, luoy. Luoy. Kaya nga, sabi ko kay Pastor Jonathan, nagbigay ta kay karon. Mamaya, makunbik ko sa akong sariling wali, magbigay na po to niya. Kasi dagan ng ilangan, amen? Marami ng ilangan mo din, amen? So, sabi ng God na poor tithe. Number 3, connected to a covenant blessing of God, a door to divine favor. Deuteronomy 15:10, thou shalt surely give, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him. Because for this thing the Lord thy God shall bless thee in all thy works, and all that thou puttest thine hand unto. Ganun ang Diyos. Cause and effect lang. Ibig sabihin, hindi base sa grace. Base lang sa merit mo. Ganun ang law. Ganun ang system ni Abraham. Ganun din ang system ng Panginoon. Pero ngayon, noted, ay grace ang motivation. Hindi na system ng merit. Kasi nagdepend ang iyang blessing, depende sa iyong gibuhatan niya. Kama? Lalo na sa physical blessing. Next, poor tithe, in summary to that is
Giving to the poor was not a loss, but a lesson in love and trust. God promised to bless the work of those who gave willingly even in the time of law. Nasa heart nila, hindi napugos. Though required, pero talagang ihatag niya po nila. No? Compassion was connected to covenant blessing. Yan po ang poor tithe. So, kanya pong tatlo, the Levitical tithe or the Lord's tithe, para sa Levite lang. Next is the festival tithe na kung saan sa sobrang daming ani nila, maghudyaka sila, parang ganito, conference sila, magpakain sila, libre. Pinabayad ba tayo ni Pastor Raul? Wala. Parang ganun na idea na talagang nagpartik lang tayo sa kanyang goodness with the help ng mga taga-Verity. Then the third tithe is the poor tithe. Yun talaga, ilalagay mo talaga yun from time to time. To supply the poor. No? From time to time, to supply the poor. Kaya makita mo, Ted, is what was to be tithe. Yan po. Anong dapat nilang ilagay doon? Para to specify, di-specify. Kanina giratsada lang kung anong klaseng tithe. Ngayon, anong ilalagay doon? Okay. Of course, para madetalya natin, the produce of the land. The root crops. Mga crops, mga ani. Sabi ni Deuteronomy 14:22, Thou shalt truly tithe of all the increase of thy seed, that the field may bring it forth year by year. Farmers were to give a tenth of their grain, fruits, and crops. No? Kanya po, this recognize God as the giver of the harvest. Amen? Sino sa inyo ang nagtanong? Tapos nakaani? Ipalagay na lang natin na ganun ang sitwasyon. Na talagang nakatikim din kami. Ganun ang setup in the Old Testament. Amen? Na mayroong mga tanim, tapos may nag-ani sila, ipinamigay nila yung 10th part. No? Ibinigay nila either in a Levitical tithe, in the festival tithe, or in the poor tithe. So, pwedeng tatlo, lagyan mo. O, lalo na kung magkasala ka, of course, magdala ka talaga ng offering doon. Iba kasi yung tithe, kasi topic natin tithe, iba din yung offering. Lahat po ng voluntary offering, heave offering, lahat na yun. Kaya niyo po, ang pinag-usapan natin yung tithe, kasi yun ang gustong, tinutumbok ko lang, para may idea tayo kung ano ba talagang tithe biblically at historically. Kaya niyo po, then, what to tithe? What was to be tithe? The herd and the flocks. Leviticus 27:32, and concerning the tithe of the herd and of the flock, or even whatsoever passeth under the rod and tent, shall be holy unto the Lord. Ang ibig sabihin, mga livestock, no? Owners were tithe every 10th animal, pass under the shepherd's rod, showing that God bless their increase. So, yan po. Una, yung mga tanim. Pangalawa, yung mga hayop, no? Sa Bisaya, mga kahayupan. Pero sa Tagalog, mga alagang hayop, no? Careful kayo mga Bisaya, muadto mo sa Luzon, ha? Huwag siya mga kahayupan, atong aniho na, ipanghatag. Hindi po, mga alagang hayop. Yon ang tamang way of speaking sa Tagalog, no? Mga alagang hayop at yung mga tanim, no? So, makita nyo po. Next to that is the monetary or redeemed value. So, kung iyan ay mga ani at mga alagang hayop at gusto mong i-convert into a certain convenience para magdala ka doon sa temple or tabernacle storehouse, dapat i-redeem mo. If a man will at all redeem aught of his tithes, he shall add thereto the 5th part thereof. Kaya nga, magsabi sila, ibigay mo ang isang ikapu. Ibalik mo sa Ginoo. Hindi nila alam ang background. Alam nyo ba nga hindi 10% kung talagang magaan ang gusto niya, hindi 10% yun ang binigay. 30%. Oh, convert to money, no? Sabi nito, if someone wanted to convert their tithe into money, they could do so. But had to add the 5th part more. This kept the offering sacred and reminded the giver that the tithe belongs to the Lord. So I title it, Crops to Coin. O, diba? Para mabilis maintindihan. Tawa si Pastor. Crops, ang sabihin, kung may crops ka, i-convert mo into coin. Oh, so para magaan ra. No, magaan. Parang kuan ba, kung magpakasal. Ayan, para may ano. Yes, you wanted us to give something, a gift, but we need a cash that will not, mga dili na mga bugat ba? Mo na yung diskarte sa mga kuan din, no? Di na bugat. Kasi kung tagaan ni mo usa ka bulldozer, ito, bulldozer ha, irigalo ko sa inyo bagong kasal. Bugat kayo. So, crops to coin. The law of tithing redemption under the Mosaic law where someone could redeem or buy back part of their tithe by adding the 5th part. That is 20% to that. It's a value in money. Leviticus 27 verse 31 says, And if a man will at all redeem aught of his tithes, he shall add the 5th part thereof.
So makita natin the tithe under the law was typically agricultural crops, fruit or animals. See Leviticus 27 verse 30. If a man wanted to redeem or convert of that tithe into money for convenience or other reason, he could do so. Kaya, tingnan natin na, however, to do that, he had so nakuha ko na. Example, yun na yung idea, 100 shekels. So, I need to pay 120. Okay? So, ang halin sa imong crops, sa imong gibinta nga mangustin, pastor, nahalin ka 1,000. Halin 1,000, mo na to'y tithe ni mo, nga 10%, dagdagan mo ng 20% doon. So, mahimo ng 1,200. Kasi, imo pa uring pa pahaguon ang mga Levites na sobrang busy nila sa tabernacle service. Kaya, grabe kag wise ang Ginoo na to. No, makita natin, Leviticus 27, 30, and 32, and all the tithe of the land, whether the seed of the land or the fruit of the tree, it is the Lord, it is holy unto the Lord. If a man will at all redeem of his tithes, yun na yun, and concerning, nabalik na. Kaya makita natin dito, ang reason why they convert. That there is a reason na tingin natin, i-observe natin bakit. Number one, practical convenience. The tithe in Israel was often agricultural, grain, fruit, wine, oil, or livestock. As what the Bible says, if a person lived far from the tabernacle, later the temple in Jerusalem, bringing large amounts of produce or animals could be difficult or costly. Very practical instruction ng Diyos. Alam natin na ang Diyos ay sobrang wise, o kung mahirapan ka, i-convert mo lang sa money. Kasi sa sobrang dami. No? Sa sobrang dami. So, practical convenience. Number two, it is the scriptural provision for distance. No? Dahil sa sobrang layo, Deuteronomy 14, 24, and 25, the Bible says, and if the way be too long for thee, so that thou art not able to carry it. Kumbaga si Pastor Dan, sa panahon na, tribe of Judah man to, tribe of Dan. Nagbaguod na siya sa sobrang daming kuan. Sabi na, Papa, grabe dami nating mga kuan, Papa, no? Dami nating mga sheep, mga lahat na. Ingon si Pastor, ni kuan, saan man to pagdala nga daghana man na? No? Mga yangkig mata, mga niwang mata. Saan na pag-alsa na to? Nya nga itong mga kabayo, burabog, sira ang mga wagon, o so pa. May idea ko, may instruction ng Ginoo. Kung sa instruction pa, ato i-convert sa money, anak. No? Kasi, pagbiyahe na to, layo po, lisod kayo. Ayun. So, nangyari, convert into money. At God instructed to set something and percentage at conversion into money. At makita natin kanina. Then, yan ang example. Kung ito yung mga ties na ito sa crops, sa lahat ng mga lagang hayop, mga tanim mo, i-convert into money, yan na yung dollar. So, fifth part, i-add mo, then yun na yung dalhin mo doon. Sabi ng Leviticus 27, verse 31. No? Sipon ako. 1 hour, 30 minutes, Pastor. Bigyan mo ko ng grace. Amen. Tapos na tayo sa tithes. Grace na po. Amen. So, yun yung principle, makuha mo. Yung principle ng Old Testament, ibinigay nila out of their heart. Actually, required by the law. Out of their heart. Hindi nga pugos ka lang, no? So, out of their heart. So, whether you like it or not, pero mas magandang happy din silang magbigay. Of course, that God will bless them if they do that, no? At makita natin na required sa law yun. Ngayon naman, sa panahon nung namatay na si Jesus Christ, yung system ng nation, which is the nation of Israel, gaya ng commission na binigay niya, is nag-shift into another dispensation, which is grace. Ibig sabihin, yung prophetic na plan ng Diyos, postpone and interrupted muna. So, ang system, manner, characteristic, government, rules, interrupted muna. May bagong entity nga gididil ang Panginoon. Anong entity? The new creature, the body of Christ. Kaya, dapat susunod din tayo as per instruction sa Ginoo. Para bang ako, nga pagka dati, adto ta sa pag-aral na to, may math subject, math teacher. Ito, science subject, science teacher. Meron silang mga rules and regulation, bawat teacher. Kanya po, so ganon ang gibuhat sa Ginoo. So there's a spokesperson in our time, and his name is Apostle Paul. At sinulatan niya tayo sa 2 Corinthians chapter 8 and 2 Corinthians chapter 9. Kaya tanggalin na natin yan. Dito na tayo sa ating grace
giving. Oops, mali. Sorry. I-off ko muna yan. Dito na tayo sa isa. Tabok na tayo sa atong nasa laing dispensation na ta. Wala na ta sa panahon sa law. O New Testament na ta, hindi na ta sa Old Testament. Pero sadya, di ba? Nindot kayo ang Ginoo muhatag instruction sa Old Testament. Amen? Natutunan nyo ba kung paano ang Ginoo nag-instruct? Very detailed, very just, very fair, at ayaw din niyang ikaw mahirapan. Gusto niya na nagkuhan ka din. Kumbaga, you are happy in doing it. Ganyan po. Ngayon naman, we are happy in doing this. Kasi yun ang instruction ng Panginoon sa atin nating panahon. Though, those doctrinal, those dispensational setup doon, the principle behind is pwede nating ma-apply ngayon. Gaya na sinabi ko kanina, yung si Abraham, si Jacob, 10 man yun. Hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng idea. Hindi ko alam kung nagsabi pa kanya si Adan, or si Methuselah, or si Noah. Wala naman eh. Pero bakit ganun ang porsyento? So be it, nandun na sa scripture eh. So take that principle as it is. No? Just leave it there. Kung yan ang sinabi ng principle, then so be it. Kung magsimula ka ng giving ng 10%, so be it. Pwede naman. O, kung ano pong idea, instituted during the law, required, kasi kung hindi nila gawin, mamamatay din sila. I-curse din sila. Ngayon, na wala na ang system sa law, Christ is the end of the law, and we are now under grace, not under the law. Let's go and have a 3 points there, Pastor. 3 points lang ito. No? Alam ko ng imong mata, no? 3 points lang ito. The grace of giving. The New Testament instruction of giving. Amen? Number 1, mga kapatid, is the pattern of giving. No? Makita natin 2 Corinthians 8, 1 to 15. Basahin natin. 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 15. Lahat tayo. Okay? Dito tayo sa... hindi ko alam kung kaya ba to. Saglit lang ha. Ako sang i-off to. Ang aking tawag doon. Kasi may kuhan ako dito eh. I-off ko muna to ha. Yan. Tapos, ipakita ko to. Ayaw. Brad. Ayan, ito. Kita na. Ayan. Saan ba yun? Oh, okay. Sige. So, anong verse na ta? 2 Corinthians chapter 8, verse number 1. Anong sabi ng verse? Oh, anong sabi ng verse? Ito. Moreover, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Oh, anong sabi ng verse 2? How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Sabi niya daw, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. So makita, and this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. So let me submit to you, point number 1, makita natin, point number 1, the pattern of giving. Point number 1 is, the pattern of giving in this is the Macedonian example. Binasa ko to. No? Binasa ko yung 2 Corinthians 8, 1 to 5. No? Actually, meron akong kuan dyan. Meron akong kuan sana. Tawag doon, meron akong verse na mag-connect dyan. Balik na lang tayo doon sa verse. Yan. Anong sabi? The pattern of giving. Makita niyo yung affliction ng Macedonian. Grace in affliction. Kahit afflicted sila, kahit afflicted sila, wala sila magpadala sa kung ano ang situation ng kanilang buhay. Bagkos, sinunod pa rin nila kung, sabi niya, take upon us, verse number 3, namugos pa rin sila. There is still grace even in affliction. Bakit? Makita na po ang verse dito, kung titingnan nyo yung verse mo, Ted, sa buhay nila, verse number 3, with you to wit, beyond their power, no? Even the poverty, even in affliction, hindi principle lang atong tinitingnan nito, no? Hindi naka-apekto ang affliction nila kasi kahit pa man wala silang kapangyarihang magbigay, ay meron pa rin silang willingness to give.
So there is grace even in affliction. Kasi grace is always abounding. Alam niyo po, ang kasalanan, bakit tayo ligtas? At dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, namatay, nalibing, nabuhay muli. At kahit isang kasalanan o sobrang daming kasalanan, natabunan sa grace. Ganon ang act of giving din. Na even wala ka na, nag-umapaw pa rin yung heart mo na magbigay. No? Mag-umapaw pa rin kasi willing eh. Beyond their power. They are willing of themselves. So there is grace in affliction. And number 2, there is generosity in poverty. Generosity in poverty. No, makita natin, number 2. Oh, generosity in poverty. Grace in affliction. Generosity in poverty. So makita natin sa verse number 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. The word liberality, liberal, kumbaga, hindi nagpugong. Di ba may mga tao na mga liberal in the sense na talagang kahit ano na lang ginagawa nila, hindi sila conservative. Pag sinabing conservative, you save something. Di ba? Conserve water. I-reserve mo. Pag sinabing liberal, talagang wala kang pugong, liberal. So mga batid, kahit pa man na wala sila, there is still generosity sa puso nila kahit nasa poverty pa sila. So ganun ang giving sa New Testament. Wala pong porsyentong pinag-usapan, kundi sa puso ang pinag-usapan. Na kahit pa man walang-wala na sila, pero ready pa rin silang magbigay at giving beyond their ability. Verse number 3, nabasa natin, that for to their power, I bear record, yea, beyond their power, they were willing of themselves. Bakit kaya willing? Kasi naalala nila nga si Kristo Jesus, willing mamatay, willing magbayad, at yung sinabi niya, komisyon ng Diyos, na anak ng Diyos na matay, binayaran lahat ng kasalanan. Yun ang motivation. The love of Christ constrained us. Yun ang naalala nila, na ang wala ng ibang makapagbigay sa kanila ng idea. Of course, ang 1 Corinthians, nagbibigay sa atin ng idea na naalala ng mga taga-Korinto na ang nagmamay-ari ng buhay nila ang Diyos. 1 Corinthians chapter 6, verse 20, sabi ng Bible, you are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit. So, ibig sabihin, kung alam nila na ligtas sila, ang nagmamay-ari ang Diyos sa pamagitan ng biyaya, wala na silang, steward na sila. Kasi, ang nasa kanila ngayon, hindi sa kanila, kundi sa Diyos. So, kahit pa man mawala ng buhay nilang ibigay nila, hininga nilang ibigay nila, okay lang. Pera pa, kamay raman na. Sabi nga ng Bible, kung saan ang iyong pitaka, doon ang iyong kayamanan, ang puso mo. Pero ang puso ng mga taga-Corinthians at taga-Macedonian, sabi niya, grace ng Panginoon napasa kanila. Kaya kung ang grace ang magpunta sa'yo, mapa sa'yo, tingnan mo yung buhay. The impossibility becomes possible. Yung mga poverty becomes parang enable ka or incapable ka of giving, pero nandun yung irony, nakapagbigay ka tuloy. Pero yung mga abundance, anong nangyari? Wala tuloy. Kuhan po? Kaya pinapahiya tayo ng Panginoon. Kuhan niyo po? Binibigyan tayo ng reminder na ito nga, nakapagbigay, walang-wala na. Kita pa. Ganun ang point. Walang-wala na kasi mga taga-Corinthians, mayaman sila, mayabang sila din. Akala nila, sa kanila lang lahat. Sabi ni Paul, yes, alam nyo ang katotohanan, alam nyo lahat. Sabi niya, pero kulang kayo dito sa pagbibigay. Kaya gusto kong i-share sa inyo ang mga grace na ibinisto ng Panginoon sa Macedonia. Kahit walang-wala na sila, nandun pa rin yung heart nila. O, kanya po, the giving beyond ability, gladness in surrender, no? They surrender first their life before they give their money. Sabihin, their heart first before their ATM, no? Ang puso muna nila bago magkaroon ng heart to give, either financially or materially. Verse number 5, and this they did, not as we hope, but first they gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. So makita niyo po, Muted, number 1 is the pattern of giving, the Macedonian example. Number 2, without much ado, ay may dagdag pa pala to.
Sa pattern of giving, number 2 is ministerial exhortation. No? Number 1 is Macedonian example. Number 2 is ministerial exhortation. Sabi ni Paul sa sulat niya sa 2 Corinthians chapter 8, verse number 6 to 12. Aking i-view natin na slides para makuha natin. Sabi dito, verse number 6, inasmuch that we desire Titus, verses 6, as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. So si Titus, ang kanyang service to collect the collection doon sa lugar ng Corinthians, grace act din yun. Kasi unang-una, may pamilya siya. Pamilyadong tao siya. Pwede naman siyang hindi pupunta sa Corinthians dahil mag-excuse siya. Paul, wala akong time ngayon. Baka may long tao doon na mag-collect. Ikaw na lang mag-assign. Pero si Titus, sabi niya, kung anong sinimulan, ay tapusin niya in the same grace also. Ang tawag doon, ministerial example. He is the example na even his time, inoffer na sa Diyos. Kanya po, the collector mismo. The collector of the people na mag-gather ng collection. Titus is a great example, a minister na mag-collect. Sabi niya dito, therefore, as you abound in everything, you in faith, utterance, knowledge, in all diligence, in your love to us, see that you're abound in this grace also. So, ang pagbibigay pala ay grace. Kaya po, ang pagbibigay ay grace. Kaya ang title, Grace of Giving. Kasi you abound in this service of grace. Yes, you are saved by grace. But there is a service na rewarding, that is the service of grace. Giving. Amen? Helping. So makita natin doon sa verse number 8, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. So makita natin, makita natin yung verse dito sa yung grace na yon. I-zoom natin. Wait lang po, i-off ko muna itong isa. So, yung grace na ito, there is grace in affliction, generosity in poverty, giving ability. Then, number 2, makita natin is the ministerial example. Si Titus mismo ang example, encouraged by Titus, excellence in love. Ibig sabihin, kung ikaw na men sa church, tapos, inatasan ka ni pastor na merong kapatid na kasakit at nabangga, ganon. Ako yung si Titus example. Binigay ng Panginoon sa akin yung amount, then I should do sa task na binigay ng Panginoon sa akin. I encourage, para na-encourage ako, na gagawin ko ang duty ko. At kayo naman nagbibigay, tayo naman nagbibigay, ay dapat pagmamahal ang pagbibigay natin. Hindi motivated by law, but by love. So makita natin yung example ni Kristo. Si Titus, encourage na pupunta at mangolekta. At ang mga taga-Corinthians naman na na-encourage sa challenge ng Macedonians, ang kanilang motivation dapat pagmamahal. Ang dapat nilang titingnan, bakit sila gagawa doon sa application ng exhortation ni Paul dahil ang example nila si Kristo. Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that through His poverty ye might be rich. Kaya makita mo sa verse 10 to 12, the eagerness in readiness. So, tingnan natin yung the eagerness in readiness. I-close ko muna to. The eagerness in readiness. So, makita natin. View slide. Tingnan natin sa verse number 8. Number 9 na tayo. Tapos na tayo sa number 8, no? Yan. Dapat ma-prove kung talaga bang mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang kapatiran. Mahal mo ang gawain. So, hindi motivated sa percentage. Hindi motivated sa ano bang mga sinabi na blessing. Diba? Kanya po? Kundi motivated dahil mahal ka ng Diyos at mahal mo din ang Diyos. Mahal ko din ang may sukli man sila na ibibigay sa akin, hindi ka mag-isip doon. Parang ang Diyos, nagbigay siya kahit ano bang ibigay mo sa Kanya, mahal ka niya. No? Whether magbigay ka or hindi, basta mahal ka niya, God commanded His love toward us.
In that while we were yet sinners, wala naman tayong maibigay sa Kanya, Christ died for us. That's a motivation. Sincerity of love. Number 9, for you know the grace of the Lord, siya yung example. Kanina, the example of Christ. Then makita natin, herein I give my advice, verse number 10, this is expedient for you who hath begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Ano yung example na yan? Verse 11, a year ago. No, makita mo verse 11, now therefore, perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out that which ye have. Ibig sabihin, ang Diyos, ayaw ka din niya, no? Ayaw ka din niya na mapugos, kumbaga. Gusto sa Ginoo na ikaw ay motivated, resume. Kita natin, no? Kasi hindi na close eh. Close muna ako muna. Okay. Balik muna tayo dito. Balik muna tayo dito. Yung eagerness of readiness. Anong minention ng verse 12? A forward a year ago. Ibig sabihin, ang taong naipaghigugma, ready palagi. Ready palagi. We heard that someone proposed na magminyo na, mag-asawa na. Bago siya nagsabi nun, ready na siya. Dahil hindi man pwede ikaw mag-express ng love na hindi ka ready. Si Kristo, bakit siya namatay? Doon pa sa langit, ready na siyang mamatay. Doon sa langit pa lang, Papa, Ama, I am ready to die. Nung pagpunta niya dito, wala na. Diretso na yan. Kaya nga, nung nag-decide kami na pupunta dito, ready, whatever may happen. Dahil love is always ready. Kaya tayo mag-offering minsan, kami sa una, Pastor, ganito yon. Sa sobra laging kuan lagi. Alam mo yung wala na instruction. So, offering na. Pag offering, kung sa igihatag sa bulsa, gikan sa Mercury Drug eh. Ibutang na dito. Wala ready man. Butang. Gano, ga-count ang treasurer. Pag-count, pati resibo sa Mercury. Nalagay. Sabi niya, kung ready ka, dapat nakalagay sa kahon, nakalagay sa sobre, nakalagay sa mga something. Ang term pa nga, a year ago ang offering mo eh. Kung unsay gi-offering ni mo karon, ready na yan last year pa. Dahil may pagmamahal. Kanya po, dahil may pagmamahal. So, kuha niyo po, hindi yung unsay makuot sa bulsa, pati ang imuhang, yung ticket sa loto nalagay. Oo. Sa ticket sa loto, bakit? Nagtaya ba ka? 100,000 may mong gihatag. Yung ticket sa loto, nalagay mo sa bulsa. Pag offering nga, praise the Lord, praise the Lord. O, sige, hatag na, pag ano. Pag ano sa offering, bakit may loto dito? So, mauna na yung problema ron. No? Kaya, mauna yung problema, matid. Kaya, encourage tayo sa ka-example ni Kristo. Encourage tayo kay Titus. At dapat may pagmamahal at readiness. Yun yung pattern of giving. Amen? Merong encouragement sa minister. At makita natin, number 1, Macedonian example. Ministerial exhortation. Number 3, mutual equality. Ang ibig sabihin ng mutual equality, ipinamukha ni Pablo sa mga taga-Korinto, hindi naman ako nang bibigay sa inyo ng challenge para ba lang nanguha kayo sa inyo, nanguha ako ng pera sa inyo? Hindi. Dahil abundansya kayo. Dapat lang, no? Kasi may kakulangan ang mga poor saints in Jerusalem. Kasi ang setup ng Corinthians chapter 8, chapter 8 and chapter 9, nag-encourage si Pablo para madala niya ang collection dun sa mga pobre, sa mga santo na nakatira sa Jerusalem. Nga naman, sabi ni Pastor Royce, na ang commission is to go and preach. Akala nila, parating na ang Panginoon, binibenta nila bahay nila, lupa nila, na pobre na tuloy sila. Kaya nung nalaman ni Pablo na pobre na mga taga-Jerusalem, nangolekta siya ng mga offering. Nanguha siya ng offering, i-encourage niya Macedonian, na-encourage niya ang taga-Corinthians. Ang magdala doon sa taga-Corinthians, si Titus, para papunta kay Paul. Para isahin niyang dala papunta sa Jerusalem. Nakuha niyo po? No? Pati nga ang mga taga-Roma, nagbigay din. No? According to Romans chapter 16,
Kung meron kayong mga Bible dyan, Romans chapter 16, taga-Romans mismo, in-encourage niya na magbigay din kayo. At nung nagbigay, nakita natin mga kapatid na dinala ni Pablo ito at dalhin niya sa poor saints of Jerusalem. No? Sabi niya sa verse number 25, Romans 15 verse 25, but now I go to Jerusalem. Mahingog water, mama. No? To minister unto the saints, for it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem. No? Kanya po? Sabi ni Paul, thank you. It hath pleased them verily, and their debtors they are. For if the Gentiles have been made partakers of spiritual things, their duty also is to minister unto them carnal things. So kanya po, lahat ng mga churches, in-encourage niyang mag-contribute para dun sa mga nangangailangan. Kaya sabi ko nga, after nito, mag-contribute tayo ulit. Baka nagdadalawang isip at hindi lang na-explain ni Pastor. At hindi lang nakuot ng maayos kanina, kaya nagmamadali si Pastor, kuot kayo ulit mamaya. No? Para kay Pastor Johnny. Dagdagan lang kung hindi naman to pinugos or force, voluntary. No? No? Encourage by love. Makita natin na kung meron pa man gusto mong dagdagan, dagdagan mo. That is a balance sharing. That's a biblical standard, no? Let's look to the verse, no? Tingnan natin yung verse. Yung verse 13 to 15. Verse 13 to 15. Wala dito. Puntahan ko muna dito sa ayan. Dito natin tingnan natin, no? Ayan, verse 13. Ano sabi ng verse 13? For I mean not that other men be is. Ano ba yung is? Yung nagaan. Hindi ibig sabihin na magdala ako ng offering doon sa Jerusalem, pati hindi nga siya nanguha ng pera para sa kanya eh. Si Paul. Hindi nga si Titus magdala ng mga contribution para sa kanya eh. Para saan? Para sa poor saints in Jerusalem. Kuha niyo po ang kanyang intensyon, hindi magpayaman, hindi magkuha ng pera para magpatayo ng mansyon, hindi magkuha ng pera para pang klase mga hudyaka, ng mga sobrang daming litson, hindi po, para sa mga pag-minister ng ibang tao. Hindi selfish gain. Kuha niyo po, hindi ako nanguha para sila ma-okay, kayo mabugatan, ikaw ma-burden, hindi. Balance sharing lang. Pakibasa nga po, verse 14, ready? Go! Verse 14. Kuha niyo po, balance sharing. There is an equality. No, there is an equality. Kaya si pastor, nirigaluhan siya ng mga kapatiran dito na may mga brethren na nag-help sa kanya. Hindi lahat kaya ni Pastor Raul na gagawin ito na nag-accommodate tayo, pinakain tayo, may mga tent doon na ulan. No? Kahit anumang mga bagay na hindi kaya ni Pastor Raul, merong nag-share. May time, talent, pera. Kanya po, balance sharing. Ang sa kanya, of course, binigay siya ng Panginoong wisdom to lead. Yun ang abundance niya. Yung heart of truth to lead. And the doctrine na nasa kanya. Pero kung ikaw naman ay abundansya ka sa oras, abundansya ka sa supply ng kung anumang skill mo, paggamit mo na si Ginoo para maging supply sa nangangailangan. Even sa mga churches activity. Kanya po, yun po ang giving, balance, sharing. Amen? Wala po yan. Hindi po yan sa batas, kundi sa prove and sincerity of our love. And verse number 13, as it is written, he that gathered much had nothing over, and he that gathered little had no lack. So mga kapatid, hindi din nagpapabaya ang Diyos. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Amen? Balance din ang Diyos. Kung ano na kailangan mo, ibibigay din niya sa iyo. Next to that, not only, number 1 point kanina, ano yung number 1 point kanina, kapatid? Makita natin ang Macedonian example, the pattern of giving. Number 2, ministerial exhortation. Si Titus, si Kristo, as a minister of our salvation, binigyan tayo ng kaligtasan, at makita natin doon readiness. Ready tayo, gaya kay Kristo na ready din siya. Then, makita natin yung mutual, mutual equality, balance sharing. Makita natin kung ano ang dapat kailangan ng iba, supplyan natin. Amen? Supplyan natin. So that's a biblical standard. Ano yung number 1? The pattern of
Giving. Number two is the preparation for giving. Tapos na tayo sa pattern. The Macedonian, Titus, even si Paul, even si Kristo, even sa mga system na ginawa niya na kung sino ang nangailangan, supplyan natin. Hindi para mabigatan kayo, kundi kung ano lang abundance nyo. Hindi naman ako nang hingi kung wala kayo. Kung anong, what you have, ibigay nyo. Time nyo man, skill nyo man, at talent nyo man. No? So, kapatid, may ibang tao nagsabi, Pastor, wala man pastor, wala sa bulsa, pwede bang prayer na lang? Imagine prayer. Yes, that will help. Oh. Pero ang problema, prayer na lang, pero excuse lang pala palagi yung prayer, quote-unquote, no? Wala sa kanyang time, wala dito. Oras, wala din. Ang iyang contribution sa pera, wala din. Ang iyang mga talent, wala din. Ang iyang isulti, prayer. Ang tanong, tinuod ba yun to? Di man ta nagkuhan. Ang point dan, ang atong manifestation, makita, no? Manifestation. Kasi, gaya na sinabi nila, love, you can give without loving, but you cannot give without giving. No? You cannot love without giving. You can give without loving, but you cannot love without giving. So, the sincerity of our love, nandun yung gave. For God so loved the world that He gave. So, yun ang principle. Makita natin si Kristo, He gave Himself. The pattern of giving, point number one. Point number one, makita natin is the reliable messenger. Mga kapatid, kanina, yung mga Levites na nagdala sa kanilang tithes, hindi ipinadala sa ibang tao. Bakit? Required sa law. Ikaw talaga ang magdala kasi ikaw ang gibless sa Ginoo. Ikaw talaga magdala sa storehouse kasi sugo sa Ginoo. Ikaw talaga maglagay doon sa pantry praise na para makain sa mga fatherless, widow at mga poor and needy kasi sugo sa Ginoo. Pero kani, pwedeng i-delegate. Pwedeng i-delegate ang giving. Halimbawa, si anak, no? Si papa nagkasakit. O anak, yung offering natin, dalhin mo sa church. Kanya po, dalhin mo doon. At ibigay mo doon sa kung kay wala, na ako sa ospital, na ako sa kuhan. Ano? Delegation. Ang problema, ang gisugo. Halimbawa, ako, na ako'y tithes, na ako'y offering, na ako'y mga, nakag-reserve ba? Tapos, nasakit ko. Yung wife ko din nasakit. Si Joboy lang ang aking maasahan, the firstborn. Kuya Joboy, please give this offering. I know nga may nag-preach sa church. Kung magsabi na, let's pass our offering, ibigay mo ha? Si Joboy, dili reliable. So, ang ginawa niya, tinignan yung sobre. Yung dami nito. Kuhaan na itong 2,000. Grabe, no? Kung si Titus pala, hindi reliable, lain yung kayo, luoy kayo ang mga gihatdan. Baka ang kickback ni Titus, 25%. Pagdating doon sa lugar na sabi ni Paul, oh Titus, kumusta? Oh, galing ako sa Corinthians. Oh, ito na Paul. Dala ko na yung pinadala kasi na-challenge sila sa'yo. Oh, sige. Okay na yan. Wala, sige, baw. Ang malita-malita nandun sa sasakyan. Yung kickback. Hindi dapat ganon. Honest messenger. Honest and reliable collector. Nag-collect sila And Titus is the person, a brother. Kasi nagtanong ang mga taga-Korinto at sabi niya, baka gusto niyo magtanong kung sino magkolekta at i-question niyo ang pinadala ko. Do you inquire about Titus? He is my partner. He is the messenger. He traveled with the churches. Nakuha niyo po? Kaya hindi basta-basta pagpera ang pag-usapan. Di ba? Hindi basta-basta. There is always a qualification sa church, mga kapatid. Pag kayo mag-offering ng kolekta, dapat may witness. May witness ka ba kanina? Ikaw ra ba nag-count o may witness? Ikaw ra. Dapat may witness palagi. Dapat may black and white palagi. Pag pera ang pag-usapan sa church, dapat someone will get the offering and someone will witness the counting. Bakit? Sabi ni Paul, baka mag-inquire kayo kay Titus ka magkuha dyan na pera na aking gina-challenge ko kayo. Maasahan yan. Bibilangin nyo muna kung ibago nyo ibigay. Of course, wala mang gisabi, pero of course, gano'n naman talaga dapat. Accountability. Kuha niyo po, accounting. So makita niyo po, the accounting. Sabi ng verse 16 and 17, tingnan niyo po.
Verse 16, sabi niya, thanks be to God which put the same earnest care into the heart of Titus for you. Sabi niya, for indeed he accepted the exhortation, but being forward of his own accord, he went unto you. Pumunta siya sa iyo. Maasahan yan. And we sent with him the brother. Siya ay brother, whose praise is in the gospel throughout all the churches. Grabe ang qualification ng isang tao na mag-handle ng offering. Hindi basta-basta. Huwag mo lang ipaasa sa isang tao na akala mo, accountant, okay na. Magaling to mag-handle ng pera. Hindi mo alam, baka na carnality sa puso niya. Na pagdating ng panahon, nagtaka na lang ang isang membro, naglagay ng isang offering niya, tithes niya, halimbawa, nagtaka siya sa counting ng summary, bakit maliit lang? Baka yung nag-count, kaya walang CCTV camera, sabi niya, ang ganda nito bago pa na-withdraw suksok agad. Pagdating sa summary, nagtaka na lang na konti. Ganun katindi ang grace giving. There is a responsibility of the one who is handling the money. Ang the Levites, of course, the family man, sila yung handle ng money. Anak, pasok. Sabi ng mga taga-Levites, may pasok, may mga tithes dito. May taga-kolekta, one storehouse lang, warehouse yun. Ilan ka po ang kilo na patatas? 100 po. Ilan ang mga kilo na mga tupa? 100 din. Counting agad. Ganon sila ka-responsible. Wala man sinabi sa Bible, pero pag storehouse, may storekeeper. Ganon kakuha ng Panginoon. Sa grace giving, hindi po nag-fail ang instruction ng Panginoon. Ganon din ang church. Hindi man ang storehouse ng church, kundi ganon din the way we handle the money na na-collect natin para sa Panginoon, para sa mga nangailangan. Kaya, ang qualification ni Titus very important. Na kung magtanong kayo, he's a brother. Verse 19, and not only, but who was also chosen of the churches to travel with us with His grace, which administered by us to the glory of the same Lord, the declaration of your ready mind. Kaya verse number 20, avoiding this, that no man should blame us in this abundance which is administered by us. Huwag nyo kaming sisihin na nag-inom kami ng kape ng Starbucks. Na baka maganito na lang ba? Sabi ng isang pastor sa Corinthians, Titus, sabihin mo kay Brother Paul, Apostle, na pagdaan mo doon at makuha nyo na, at i-gather nyo na para dalhin sa Four Saints, kahit magkapi-kapi lang na kayo doon. Or something like that. Baka isa sa kanila magsabi, mag-blame, grabe si Paul, haya-haya. No? Haya-haya. Ang collection namin, ginala ni Titus, parang ganda. Hindi. Wala kaming winaldas doon. No man should blame us in this abundance na administer by us. Kasi nag-provide kami, verse 21, providing for honest thing not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. That's why we sent with him our brother, whom we have often proved diligent. No? Tingnan niyo po, para makita niyo po yung verse dito. Pakita ko sa inyo. Diligent, mga kapatid. Anong verse yun? Sa verse number 22. No? Verse number 22. Kung tingnan nyo yan, mga kapatid, sa verse 22, diligent. Nawala. No? Okay. Ayaw. Ayan. Verse 22. Diligent siya si Titus. Verse number 22 na tayo. Yan, makita natin si Titus ay recommend talaga, very trusted man, providing for honest things. Sabi niya, verse 22, and we have sent with them our brother, whom we have oftentimes proved diligent in many things, but now much more diligent upon the great confidence I have in you. So makita niyo po, verse 23, Whether do you inquire of Titus, he is my partner and fellow helper concerning you, a brethren inquire of, they are messengers of the churches. So very important ang qualification ng treasurer, no? Very important ng treasurer, nag-handle sa money. Wherefore show you to them and before the churches the proof of your love and the boasting on your behalf. No? Kuha niyo po, number 1, the pattern of giving. Number 2, the preparation for
The preparation for giving. At ang preparation for giving, mga kapatid, nakita natin doon na si Titus, lang ha, mga kapatid ha. Sobra na. Ayan, the preparation for giving. Point number 2, a brother, a companion in praise, commendation in integrity, a careful recommendation. So, even a lot of verses, more than 10, para lang makuha ninyo idea na ganun ka-importante pag mag-operate ka ng isang local church. Someone who is trusted person who handle the grace galing sa Panginoon. Ganun ka-importante. Ngayon ko lang na-realize na ganun ka bigat ang responsibility na mag-handle sa financial matter. No, ganun ka bigat yan, hindi basta-basta. No? The one who holds the gold is the one who is controlling. So makita natin number 2 to that, the reminder of readiness. Kaya nitabok na tayo sa chapter 9 verse 1. For as touching the ministering to the saints, it is superfluous to me to write unto you, for I know the frowardness of your mind, which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was already a year ago, and at your zeal hath provoked very many. So makita natin, mga kapatid, na meron siyang sinabi si Paul na kayo, mga kapatid, huwag niyo akong ipahiya, mga taga-Korinto, kasi alam ko natututo na kayo sa sinasabi ko, sana man lang, pagdating ni Titus, meron talagang maabutan na makolekta. May maabutan, yun sabi niya, he has a boast. Sabi niya, man, sana may maabutan si Titus. Na pagdating doon, nangyari sa verse number 3, yet I have sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf, that as I said, ye may be ready. Verse 4, lest haply if Macedonia come with me and find you unprepared, we that we say, not ye, should be ashamed in this same confident boasting. Alam niyo po, Dad, yung example, ang boasting, ang blessing of example, hindi lang to sa pera. Parang lahat ng area ng service mo. Para bang ganito, Brad, kumusta na si Brother Wiki, Brad? Diyan. Brother Ranti, Pastor Ranti, kaibigan ko yung papa eh. Ay, talaga Brother Magno, Attorney Magno, grabe, nakita ko yung masigasig niya. Ang dami niyang natutunan. O, di ba? Alam mo yung ganun, the way I exhort you. Dami niya. Sabi ng papa niya, ganun ba? Excited ako Pagdating doon, wala talagang sinulat, wala talagang mapakita sa papa niya. At kung i-share, ano bang natutunan mo doon sa Mindanao? Anong pinagagawa mo doon kay Lolo? Siya, Papa, nakalimutan ko, Papa. Nalala ko, naglalaro kami ni Joboy doon. Ni BC. Kuha niyo po, ganun ang nangyari. Napahiya tuloy si Apostle Paul. Napahiya tuloy ako kay Papa ni Brother Wiki. Ganun ang nangyari kay Paul. Na sana, pagdating ni Titus, huwag niyo ko ipahiya, taga-Corinthians ha. Kung sinabing ready, ready talaga. Huwag yung na-ready na. Halimbawa, na-ready na. Na-try na namin ng misis na-ready na. Ngayon, merong something nakalimutan namin. Pag something nakalimutan namin, sabi niya, ay, wala pang Sunday, pero naka-ready na to Kuhaon na lang natin. Hiramin ko muna. Hiramin, hiramin. Na pagdating sa Sunday, sa Saturday na evening, ready na. Pagka linggo, punta na sa church. Pagdating sa sobre, wala yung pira dito. Ay, hiniram ko pala. Wala, nagkawindang-windang na. Kaya po, kasi instead na hindi mo maipahiya ang Panginoon, napahiya na tuloy ang Panginoon sa iyo. Kasi ang readiness mo, maraming interruption. No? Dapat fix talaga pag grace giving. Reminders of readiness talaga mo din. Last, in that preparation or giving, requirements of preparation, preventing shame, proving sincerity, promoting spirituality. In verse number 5, no? Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up before your bounty whereof you have noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty and not of covetousness. Kasi baka ikubit mo ba? Pickpocket ba? Makubit mo. No? Huwag sana kung i-ready na yung bounty mo, huwag mo nang ikubit. No? Huwag mo nang ikubit yon. Kasi ang tao kasi covetous talaga. No, mga kapatid? Or something na ready ng bana. Ang asawa, magkasinabot. Kung saan man ang nasa offering, ilagay sa sobre, nakita ko sa table. Para yan sa Sunday. Ang dami naman yan, kuha na natin. Kasi ang Shopee, pag-order pa ako ng bag, wala na. Because of covetousness, yung na-ready na bounty, natanggalan na. Kuha niyo po, lahat ng practicality sa grace giving, lahat ng punto na kailangan mo, nandyan na lahat.
The one who handle, the one who encourage, the one who do, the perform. Lahat ng instruction nandiyan na. Last but not the least, kasi nagsiga ng mata ni Pastor Raul. Prosperity, Pastor. The prosperity. Ibig sabihin, kung may pattern, may preparation, mayroon ding prosperity. Hindi yan prosperity gospel. Hindi yan prosperity financial. Hindi yan pagpalago sa iyong physical. Do, wala naman tayong, kumbaga hindi naman tayo mag-ayaw kung ang Diyos magpala sa atin. Pero ang focus dyan, spiritual prosperity. No? Spiritual prosperity. Mga kapatid, yun po ang resulta ng grace giving. No? Sabi ng verse number 6, but I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purpose in his heart, so let him give, not grudgingly, nor of necessity, but for God loveth a cheerful giver. Ang saan yung prosper niyan? God is able to make all grace abound toward you, that having sufficient in all things may abound to every good work. Yun ang pinaka-goal ng prosperity. You prosper in good work. They that are rich, charge them, that they be not high-minded, nor trust in their uncertain riches, but trust in the living God, who giveth richly all things to enjoy, but rich in good works, ready to distribute. Yun ang gusto na prosperity ng Diyos. Kaya po, yun ang gustong prosperity ng Diyos, yung readiness to distribute. Ready ka mo distribute, ready to do. No, sabi na niyan, point number 1, the principle of sowing. A bountiful reaping will result of bountiful harvest. Anong harvest? Good work. Good work ang harvest. Hindi keso na, sabi niya, kung magbigay ka, pastor, hindi ka talaga pabayaan sa Ginoo. Di ka ma-hospital, pastor. Ang dos may imong 5, ang 10 may imong 20 hanggang mamilyon. Ngayon, na hospital man pagkaugmay mong anak. Ingon ko nimo, ako'y membro mo. Si pastor, dili nagbigay ng tithes kasi na hospital. Gi-curse na siya. Hindi lang ganoon. Ayun, motivation yun sa Old Testament eh. Pero ang prosperity dito, yung good work, ang prosperity, makita niyo, bountiful, good work, blessed cheerfulness, bountiful supply. Mga kapatid, hindi ka din papabayaan ng Diyos. Amen? Ang Diyos ay nandyan palagi at nagbibigay din sa iyo ng hidinga, lakas. Ano ba? May masilungan. Kaya po, hindi po selfish ang Diyos. Kung siya ang God of all grace, then grace will sustain us. Just like Paul, nanghingi siya ng tulong ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Hindi ko man matanggal ang kailangan mong dapat tanggalin, pero bigyan kita ng grace. Ganon din sa pitaka natin. Lord, may bayarin ako, Lord. Lord, mapakasal ako, Lord. Alam kong gastos, Lord. Pero grace will sustain us. Amen? Grace will, church namin, Lord. Maraming event, Lord. Pakain ako ng tao, Lord. Grace will sustain us. Amen? Grace will sustain and supply us. That's the principle of sowing. Number 2, kasi nialis na. O baka magdatog bunal, no? Number 2, 3 points na ito. The provision of sufficiency. Verse number 8. God is able to make grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Mga kapatid, number 1, bountifulness, good work. Number 2, yung righteousness, reward mo sa langit, hindi na matanggal yan. It will remain forever, recorded in the book of God, in the book of accounting of God. Na one day, pagdating mo sa langit, sabihin mo, I remember the time na ikaw nagbigay heartily. This is your reward. This is your reward. God will account kung ano bang binigay mo heartily. Then, the righteousness remaineth forever. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. The rewarding time, it will remain forever, even to eternity, to eternity. It will remain forever. Verse number 10, makita natin verse 10. Now he that ministered to the seed to the sower both minister bread
for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. Hindi lang mag-remain forever, mag-increase pa of the fruits of your righteousness. Yun yung prosperity, the fruits of righteousness. Verse 11, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth us thanksgiving to God. Mga kapatid, halimbawa, Pastor, bigyan kita ng Bible. Ibigay ko sa iyo to, medyo, halimbawa, ito. Pastor, may Bible ka ba? Halimbawa, wala. Regalo ko sa iyo to. Halimbawa lang yan, Pastor. Halimbawa, ako dati, nabigyan din. Nag-thank you ako. Lord, thank you. Nabigyan ako. Ngayon, dahil gusto ko magbigay, so may thank you na ako. Nagbigay din ako. So, nag-thank you din siya. Ang tawag doon, the prosperity of thanksgiving. Nag-multiply ang thanksgiving. Na para bang, nagtrabaho ka, may sweldo ka, Lord, salamat. At least nakabonus ako. So, nagdala ka doon. O, yung pamilya mo, yung wife mo, of course, sa wife ba? Honey, sahod ngayon. So, hatag, nag-thank you din si Honey. Si Honey naman, nagkuhan sa mga offering, dalhin niya sa church. No? Pag Sunday, dalhin namin sa church. Pagdating sa offering, binilang ng reliable person, pagbilang, si pastor, merong sinuportaan. Nag-thank you ka din, pastor. Uy, laki ng pasok kayo na. Lord, thank you. O di, multiply na naman. Pagdating doon sa sinuportaan mo, Brad, Pastor Dan, may pinadala ko sa iyo. O, sabi, halimbawa lang. Halimbawa lang naman, sabi ni Pastor Dan, sana tinudoon. Halimbawa, sabi ni Pastor Dan, pero Pastor, mahiya naman ako. May ganon. Sabi sa Pastor Leonard, di, nasa iyo na, nasa Gcash mo na. Anong gawin niya? Thank you, Lord. Ngayon, pag kuhan sa Gcash, kuha, misis niya, sabi niya, gikuan man ko, gibati man ko, kay buntis man. Gusto ko mukhaon og mangga. Palit din si Dan, palit. Sabi ng misis, thank you, Lord. Saan mo kagkwarta? Saan kagaling kwarta? May kasi nagbigay sa akin. Multiplication of thanksgiving. That's the prosperity. That's the prosperity. Yun, wala na marinig mo sa mga grace conference. Yung giving conference, wala yan. Gusto lang nila sila talaga. May mansyon, may bahay, may sasakyan. Pero yung explanation ng righteousness remain forever, yung multiplication ng thanksgiving, hindi ma-emphasize. Kaya magsakripisyo tayo, no? Sakripisyo na ang ating oras, magtuon tayo sa Biblia, kuhaon na ito ang pinakapunto sa Biblia, kaya nang lisik nagmata ni Pastor. Amen? Last point. Last point, the product of thanksgiving. The product of thanksgiving, prosperity of thanksgiving, supplying the needs, nag-thank you. Supplying the needs, spiritual gratitude. Supplying the needs, nag-supply, sacrificial fellowship, supreme. Okay, last but not the least, verse 15. Mga kapatid, tingnan nyo sa verse 15. Diyan lang, tapos na ako. Okay na ako, kapatid, kasi hiningal na rin ako. Binigay ko na lahat. Amen. Tingnan mo verse 15, Pastor. Pakibasa, Pastor. Ikaw na lang magbasa. Ikaw magbasa. Verse 15. I-challenge kita. Verse 15. Iyon. Lakasan mo. Thanks be unto God. Yung verse 15 na yan. Go. Okay, thanks be. Thanks be unto God for His unspeakable gift. Sa lahat ng verse na yan, sa chapter 8, sa chapter 9, man is giving to God. Of course, motivation niya, love niya ang Panginoon. Of course, motivation niya, love niya ang ministry ng Panginoon. Of course, that is man to God. To God's minister, to God's ministry, to God, everything na kung anong para sa Diyos. Mga kapatid, verse 15 will give you an idea, God to man. Yun pala ang pinakapundasyon sa lahat ng pagbibigay natin. Thanks to God for His unspeakable gift. God is a giver. He gave His Son. One verse will give you a good foundation sa lahat ng giving na yan. Kasi ginawa na lahat natin. Chapter 8, chapter 9, pero ang pinakapundasyon pala, yung verse 15. God is a giver. Thanks to God for His unspeakable gift. Salvation, hindi ka talaga ma-express mo. Lord, thank you, ligtas ako. That's unspeakable, hindi mo talagang grabe talaga ma-express. Hindi mo talagang, lifetime will not describe how great God is. Kaya pala ikaw magbigay because God is a giver. Thanks be to God for His gift. Unspeakable pa. Unspeakable and full of glory,
full of glory. Wala po. Ganon ang punto pala ng grace. Kasi Diyos pala ang nagdemo. Ang Diyos pala sa ilalim dyan, ang one verse alone will give you ang pinaka-summary of all the motivation. God is a giver. God is a giver. God is a giver. Let us pray. Lord, thank you. You gave your life for us. Yes, dispensationally, doctrinally, people brought an offering. During the law, they are obliged to do because that's what the law says. But the time wherein Christ died, wherein we live now, it's a time we are motivated that you gave your life. You gave your Son. You spared not your Son for us. You delivered Him at the cross. He died, buried, and rose again para sa aming lahat. Lord, thank you. What a greatest motivation we have because you have given us a gift, unspeakable gift. Lord, may this life we have na kung hindi pa alam ang kaligtasan ng nakikinig ngayon, sana yun nawa ang tanggapin nila. That the gospel of the grace of God, that the Son, your Son, dear Son, died for their sins, buried, and rose again, for them to receive that blessing, forgiveness, eternal life, lahat ng mga acts na ginawa nyo para mabuhusan kami ng biyaya. Lord, ang aming buhay, hindi na sa amin ngayon. And now, we gave our time, we gave our ears, we hear your words, everything that we have learned, i-challenge mo kami mamayang gabi by your preacher. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Pastor.